Hello guys, kwentuhan na tayo pero while nagkukwentuhan, kakain tayo. Ayan. Ano to? Strawberry jam, tsaka bread. Kapagising ko lang. Ang kwento ko is, yung chan ko. Lumalaki siya. So, diet ako ng diet. Kasi lumalaki siya. So, simula to nung kasi medyo bumibigat na ako. Dumating ako sa point na from 55 kilograms. Usually kasi ang kilograms ko is 50 lang. Tapos dumating ng 55 at dumating ng 61. Ano siya? 2000, ano ba last year? 2020. So mga January ng 2025, nagsa-start na ako mag-diet. Medyo, meron talaga akong tiyan. Malaki. Hindi naman siya masyadong malaki, pero malaki siya para sa akin. January. Nagpunta kami ng Mexico ng February. Pagbalik namin dito after a month ng March, parang ang bigat na ng tiyan ko. Mabigat na ang tiyan ko. So pagka March, pagbalik namin dito, tapos nagtuloy-tuloy na siya na parang ang bigat talaga ng feeling niya. Tapos nagbakasyon na naman kami ng Kelowna, British Columbia. Nagbakasyon kami doon ng 2 weeks ata, mga 2 weeks. July naman yan, July last year. Tapos yung menstruation ko is umabot na ng 3 weeks. So doon ako nagtaka, nag-research ako anong nangyayari. Tapos ang bigat-bigat talaga. Tapos yung chan ko is, ang liit-liit kasi ng arms ko. Ayan. Oh. Pero ang chan ko, ang laki, para tuloy akong buntis na para bang 6 months na buntis. Parang ganyan. Pag nakatayo ako sa salamin. Ayan. So sabi ko, feeling ko talaga, yung symptoms niya is uterine fibroids. So ngayon, inaantay ko lang yung health coverage ko para libre lahat. Lahat libre kasi dito pag may ka. Yung Alberta Health Card. So yun lang inantay ko. So dumating siya ng November. Nagpa-check up ako. Sabi ko, Dok, feeling ko ganito talaga. Pwede mo ba akong bigyan ng gamot na para para lumiit? Hindi pala sila gano'n na kagaya ng Pilipinas kung minsan parang madalian lang. Dito hindi, kailangan mo ng ultrasound, abdomen, tsaka yung pelvis or pelvic ultrasound. So doon na nga nila nakita na meron nga akong fibroids. Ang laki ng fibroids. So kaya pala ang laki ng tiyan ko. So tinawagan ako ng doktor ko sa results. Sabi niya, meron daw mga medication na pampalit. Pero kasi prior niyan, 1 month, prior this month, last month, anemic na talaga ako, grabe na talaga ka-anemic, kaya binigyan na naman ako ng doktor, lang naman yun, iron, sabi niya mag-iron ka. Pero talagang napaka-anemic ko na, sabi ng doktor, hindi naman siya severe, pero na talaga siya, anemic. So sabi ng doktor, kailangan siya, kasi napaka-anemic ko na daw, tatanggalin na daw yung uterus ko. Sabi niya, okay lang ba sa'yo, tanggalin, kasi wala daw problema yung ovary ko. Sabi niya, wala naman daw mga kung ano-ano doon, yung uterus ko lang talaga. Malaki na ang fibroids. Kaya pala ang laki ng tiyan ko. Tapos para akong bloated parati. So tumawag siya sa akin. Sabi niya, Hara, okay lang ba na tanggalin natin yung uterus mo? Sabi ko, okay lang, Dok. Kasi kasi kung magme-medicine pa ako, pa daw yan, it takes time. So medyo anemic ko na daw talaga. So kailangan na siyang tanggalin. So yun guys, na siya, tatanggalin. Yun ang nangyari sa akin. Kaya pala diet ako ng diet. Nagkapalan ang tiyan ko. So yun, nag-aantay na lang ako kasi na-refer na niya ako sa gynecologist. Antayin ko na lang. I-check ako na lang sa inyo kung meron na at kung anong resulta. Ayan. Tapos meron na ako menstruation today. Ang talaga niya, ang heavy talaga ng dugo pala pag meron kang fibroids, no? Ayan. So pag natanggal na yung fibroids ko, magpa-flatten na naman yan. So yun ang findings, guys. Sasabihan ko na lang kayo siguro pag after operation para makita niyo yung kaibahan pag natanggal yung fibroids. Ayan guys. Bye! Yun naman ang check natin. Nagsa-snow. Day off ko kasi today. Buti na lang kasi may menstruation ako. Ayan. Snow sa labas. Ayan. Day off ko. Bye guys!